Okay. Heto na nga, no? Itong Malacanang ay nag-react na po sila dito sa mga ex-Marines na nag-e-expose sa flood control anomaly dito sa mga male-maletang inihatid ng iba't ibang mga kawatan sa gobyerno. Si Auntie Claire nag-react na. At sinabi ni Auntie Claire na scripted raw ito. At ang script raw ay para raw tinatawag niya na parang magulo raw yung script. At hindi siya naniniwala. Syempre hindi naman siya maniniwala na yung mga ex-Marines na kumakampi kay Orly Guteza, na umamin itong mga ex-Marines na sila yung mga escort ni Zaldico dito sa paghatid ng mga male-maletang pera. Sabi ko, si Auntie Claire, hindi mo ba nakita yung mga pictures, Auntie Claire? Hindi, tinatanong ko lang si Auntie Claire kasi nabanggit niya na scripted raw yun at hindi raw pang sinabi pa niya na hindi raw pang award. Yung mga gumagawa ng film ng mga industry na hindi raw pang winning award. Hindi raw pang FAMAS award. Ang sa akin naman, no? Ewan ko lang. Siyempre, i-deny nila. Pero, kung makikita mo doon sa mga ebidensya, sa mga affidavit ng mga ex-Marines, kitang-kita doon. Paano nyo madi-deny na nandoon yung mga pictures? Pati yung mga ICC na mga judges. Yung isa doon, yung si Chantal, nandoon. Di ba? At alam ko naman na hindi lang ito ang kanilang ebidensya. Hintay-hintay ka lang, Claire. Kasi alam ko si Zaldico meron yang ebidensya na mas malala pa. Baka magulat ka na lang. Kasi nagre-react na sila dito. Pati itong si Ping Lacson, sablay rin ang kanyang reaction patungkol dito. Halatang halata na may pinagtakpan. Ako rin, nadismaya rin ako kay Ping Lacson kasi Blue Ribbon Committee siya dapat sana, i-welcome niya. Sabihin niya sana na, oy, at least merong mga bagong developments. Merong mga ex-Marines na nag-e-expose dito at yan ay welcome natin. Dapat ganun sana. Ina-expect ko yan na ganun ang sasabihin ni Ping Lacson. Pero alam mo ba yung sinabi niya? Titingnan muna natin kung may kredibilidad ba yung mga nag-e-expose. So meaning to say, titingnan mo yung mga ex-Marines kung may kredibilidad. Mga ex-Marines nga yun di ba? Pero si Madriaga na isang preso na hold-upper, preso. No, kasi yun ang bintang nila kay VP Sara noong sinabing self-confessed bagman na si Madriaga, mas yun pa ay may kredibilidad na isang preso at hold-upper. Pero itong mga ex-Marines, titingnan muna natin kung meron bang kredibilidad. Ay, naku, grabe talaga itong administrasyon na ito. Hindi mo talaga itong mga administrasyon natin, hindi mo talaga maaasahan na sila po ay para sa taong bayan, para sugpuin itong korupsyon na lumalala sa bansang ito. Di ba? Like mo na, bago ko i-play itong video na ito, i-like mo na at i-share para marami ang makaalam na ito na pala ang mga nangyayaring kabalastugan. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na kayo para updated kayo dito sa ating mga trending na mga issue ngayon. Okay? So heto po yung reaksyon ng Malacanang na nagbigay siya ng hint
na nasa likod ng pagdinig kay PBBM sa flood control scandal. Duterte na naman ang pagbibintangan. Duterte na naman ang pagbibintangan. Ito, panoorin natin. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Tinatawag niyang lousy script. Yung script ninyo, hindi lousy. Yung script ninyo, ha? Sige, lousy yung script. Kasi walang picture. Meron pa nga doon eroplano at helicopter, mga maleta na napicturan yung pera nandoon sa loob ng maleta. Tapos sasabihin mong lousy ang script. Yung script ninyo kay VP Sara, hindi lousy? Nagtatanong lang ako, ha? Hindi pang award-winning. Hindi raw pang award-winning. Kasi magaling kasi kayo magdrama. Di ba? Yung mga script ninyo pang award-winning. Kasi si Duterte, hinuli ninyo, pinunta ninyo doon sa dahig, yun ang hindi lousy script. Itong ginawa nila, lousy ito. Anti-Claire naman. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Hindi pinalampas ng Malacanang ang mga bagong akusasyong umano'y mastermind si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagde-deliver ng mali-mali. Hindi raw malinis yung script, sabi ni Auntie Claire. Hindi raw malinis. Ano yung malinis para sa'yo? Yung kay Hindi, nagtatanong lang ako. Yung kay Madriaga, yun ang malinis para sa inyo? Ha? Isang preso yung malinis. Pero yung ex-marine, lousy. Ha? Ayan, ini-vlog ko yan kaninang umaga. Ayan, grabe, may picture, may eroplano, may pera sa labas ng may mga tao, Tapos sasabihin mong lousy ang script? Kung bakit hindi nyo, yung mga taong nakikita dyan sa picture na yan, bakit hindi nyo ipapatawag? Ping Lacson, kung ikaw ay matino na Blue Ribbon Committee Chair, lahat ng nasa picture na nakikita nyo dyan, bakit hindi nyo ipatawag? Para matanong po ninyo kung totoo ba yung picture na yan. Sasabihin na naman ninyo, AI yan. Ay, nako. Petang pera sa mga politiko para sa umano'y kickbacks sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pawang kasinungalingan lamang ang mga paratang na ito sa paano naging kasinungalingan yan? 11 ex-Marines? May picture? May picture ni Orly Gutesa? May picture sa loob ng maleta na may pera? Tapos sasabihin ninyong sinungaling? Tapos yung kay Madriaga na wala kayong ebidensya, yun ang hindi lousy. Pangulo. Ayon sa Malacanang, ipapaubay na lamang nila sa mga otoridad ang investigasyon sa isyung ito kung mayroon bang mga nararapat na makasuhan sa mga nagpapakalat ng maling... Imagine that one, ha? Itong mga ex-Marines na ito na sinusugal nila ang kanilang buhay. Okay? Sinusugal nila ang kanilang buhay para lamang makatulong sa bansang Pilipinas. Kasi nga, sobrang malala na ang ating korupsyon dito sa Pilipinas. Pero kung sino yung mga nagsasabi ng totoo, yun pa ang kakasuhan nila. Ganyan na ba ang gobyernong ito? Impormasyon. Nandiyan ang NBI. Nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Sinabi na, obligasyon raw ito ng NBI. Baka sabihin mo muna, Auntie Claire, obligasyon ito ng NBI para suriin ito kung totoo ba ito o hindi. Hindi mo dapat kasuhan kaagad. Di ba? Unfair naman siguro dito sa 11 na Marines na nag-e-expose. I-check muna natin sila. Di ba mas mabuti kung i-check muna natin kung ito ay may katotohanan o lahat ng ito ay pawang kasinungalingan o gawa-gawa lamang. Saka ninyo kakasuhan at ikulong.
Di ba? Di ba, what if totoo? Ikukulong natin kaagad? Kawawa naman ito mga ex-marines na ito na kung totoo ito, be. Di ba? Yan ang hirap sa iyo, Auntie Claire eh. One-sided ka kasi. Sa puwet ni BBM ka kasi nakatilap eh. Ay nako. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Nang tanungin kung sino ang pinaniniwalaan ng palasyo na nasa likod ng pagpapakalat ng anyay fake Si Duterte. Si Duterte na naman yan. Kahit nakakulong si Duterte doon sa The Hague, si Duterte na naman ang may gawa nito. Ano ko niya? Yung kasalanan na itong lahat, ibuhos na lahat kay Duterte. fake news laban sa administrasyon. Sagot ni Yusek Castro, So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. hindi rin pinatulan ni dating Philippine National Police Chief General at ngayon ay Metropolitan Manila Development Authority By the way, highway ha, kasali pala si Torre dito sa listahan na ito ng mga ex-marines ha. Nabanggit rin ang pangalan ni Torre. Tanong natin kay Torre. Torre, may maleta ka ring natanggap? Nagtatanong lang tayo ha. General Manager Nicolas Torre ang pagbanggit sa kanyang pangalan sa joint affidavit na nilabas ni Attorney Baligod. Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Di ba? So it's really... Ano naging joke only na merong pictures? Merong ebidensya. Hindi kayo makakalusot dito. non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan dyan. Batay sa naturang affidavit, kasama umano si Torre sa nakapulong noon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Patay tayo dyan. Torre, nag-usap-usap raw kayo ni Martin Romualdez? May baleta bang nilagay? Katanggap? Ha? Nagtatanong lang ako, Torre. Kaya pala nung time na hinuli nila si Tatay Digong, may paano ka pa, ha? Kakaladkirin ko yan. Malaki pa ng bayan. Di umano, ha? Sabi nila. At dating Congressman Saldico sa isang bahay sa Bel Air. Kaugnay ito ng aligasyon, Grabe. may nangyari umanong bayaran sa ICC investigators para sa investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Grabe yan, ha? Siyempre, ang administrasyong ito, i-deny talaga nila yan. Siyempre, normal na yan na i-deny nila, no? Pero ang sa atin lang dito, sana naman, kung kayo po ay neutral o hindi kayo bias, pansinin nyo ito. Di ba? Sasabihin pa ni Auntie Claire na trabaho na sa NBI para hulihin itong mga taong ito. Mali ka dyan, Auntie Claire. Di ba? Bakit hindi muna natin imbestigahan sila kung nagsisinungaling ba itong mga ex-marines na ito o nagsasabi ba ng totoo? Kasi if we are for the good of this country at kung gusto nating malaman kung sino ang mga nagnakaw ng flood control anomaly, dapat muna imbestigahan natin. Hindi muna natin kakasuhan o ikukulong, hulihin. Di ba? Unfair yan sa mga ex-marines. Di ba? So, parang may nakita akong sablay ni Auntie Claire. Sablay talaga yung kanyang statements. Ewan ko na lang, no? Kasi, eto pa. Siyempre, hindi ito trabaho ng Malacanang, ni BBM. Kasi sabi nila, nagtatrabaho raw si BBM. So, siyempre, trabaho ito ng
Blue Ribbon Committee. May video akong ipapakita sa inyo na kung saan ay inambush interview itong si Ping Lacson. Patungkol po dito sa pag-expose nitong mga 11 ex-Marines. Okay? So, tinanong si Ping Lacson na ito ba'y makakatulong sa Blue Ribbon Committee mo? Kasi sa totoo lang, no, kung ikaw Blue Ribbon Chair ka, malaking tulong po ito na ma-solve ang issue ng flood control anomaly. Malaki po ito. Di ba? Kung ako ang Blue Ribbon Chair, magiging masaya ako dito na may bagong lumitaw na umamin. Pero, tingnan nyo kung ano ang sinabi ni Ping Lacson. Ito panoorin natin. Wait muna. Wait. I-edit ko muna ito Baka makopyright tayo. Wait muna. Yan. Ayan. Play. Solution si Senator Amy, gusto niyang investigahan po ng Senate yung allegations ng 18 allegedly Marine soldiers. Well, we'll wait for the reading of resolution. In fairness to Senator Amy, gusto niyang paimbestigahan yung Marines, 11 Marines na umamin. Consistent si Senator Amy, hindi po siya natatakot na kahit masangkot ang kanyang kapatid dito, gusto niyang paimbestigahan, At considering na itong si Senator Amy, hindi po ito Blue Ribbon Committee Chair. Pero siya na Blue Ribbon Committee Chair, trabaho niya ito, ang dami pa niyang pasakalye. Grabe itong taong to. The resolution, and let's find out kung saan committee i-refer. Pero so nung narinig niyo yun, ano yung nakita niyo? Yeah, I read the affidavit. Opo. Ako kasi pag mayroong information in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, Ano ba yung credibility ng source? So meaning to say, questionin mo pa yung mga ex-Marines? Mga ex-Marines po ito. Pero si Madriaga na preso at hold up, yun pa yung may credibility. Hindi, kasi parang halata na Kasi kung si BP Sara, kung merong mga bagong witness, okay sa inyo. Di ba? Talagang pinapansin talaga kagad. Pero itong 11 imagine 11 po itong mga taong ito. Pwede man ninyong itong tanungin? Makikita man sa kanilang pananalita kung nagsisinungaling sila o hindi. Di ba? ano yung reliability ng information itself. Dalawa yun Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2. Alam nyo, nung panahon ni Goteza, doon pa lamang obvious na yun Binabaliwala lang ninyo. Ito pa kayang 11 na ito Sa tingin ko, nakokonsensya na itong 11 na ito kasi may picture sila, Ping Lacson. Tapos sasabihin mo, walang credibility? B1, B2, di ba yung rating, yung classification ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So Burgos na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak,
sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, hindi, wala pa, sumulat ako. At saka sa LTO. Baka sisiraan na naman May ninyo initial yan, ha? information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the Armed Forces of the Philippines, attention the Philippine Navy and Philippine Army. Tama po bang paharapin? Pero syempre, yung PNP at Philippine Navy, sip-sip rin kayo sa administrasyon eh. Malabo pa rin yan eh. Kung yan ang gagawin mo, na gagawa ka ng parang background check dito sa 11 na dyan palang bias na eh. Kasi kung ang magba-background check, tauhan pa rin ng administrasyong ito, wala pa rin. Di ba? Kasi yung Philippine Navy, syempre, kakampiyan ng Pangulo. Syempre, takot rin sila. Alam ko na ang istorya nito. Alam ko na kung anong mangyayari dito. Sisiraan na naman nila ang mga background ng mga ito analysis ko lang. Posibleng mangyayari ito. Na sisiraan nila itong mga Philippine ex-Marines na ito. Sisiraan nila ang mga background nito. Dito, sir, sa isang inquiry. Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. And ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC. Oh. Tama naman kasi eh. May picture naman sila eh. Hindi mo masasabi na gawa-gawa ito kasi may picture sila eh. Ni Chantal. Diba? Questionably talaga. Mas maganda nga ito na timing para talagang matutukan ng taong bayan. Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bispiras noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color. Syempre naman, ita-timing talaga nila yan para mapansin. 'Di ba? Which is tama itong move na ito eh. Not just political color, mukhang merong destabilization na... Kasi kung inuna itong inilabas, mabaliwala ito eh. Kung una itong inilabas, makapaghanda ang ICC. So, might as well, while nag-hearing sila, i-expose natin yung kabalastugan para sa pool talaga. Para sa inyo, kinukulayan ninyo ang timing. Walang kinalaman yung timing na yan. Importante, merong ebidensya. Yun ang hindi kagaya ng mga ebidensya doon ng kalaban ni Duterte, yung mga EGK victims na mga lawyers, sabi nila, ang kanilang mga ebidensya, video mismo ni Duterte. Paano naging ebidensya yun? Sa so-called stabilization, paano makaka-destabilize? Yung timing, sir? kasi EDSA ngayon eh. Bakit kahapon lumabas? So, parang ang gugulo, sir? May pa-timing. Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion. Rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayari destabilization ngayon, di ba? Wala. It seems na wala namang, hindi naman na-destabilize eh. So, gustong sirain yung credibility ng ICC? Kasi bispiras ngayon, kahapon, bispiras ng EDSA. Dapat sana, ikaw rin, Ping Lacson, i-judge mo ito not based on politics.
i-welcome mo ito. Whether the timing is right or wrong, whether for you is questionably ang timing o hindi, dapat mong imbestigahan ito. Kasi if you find out na meron pong inconsistency sa kanilang mga affidavit and sa kanilang statements, madali naman itong ibasura, di ba? Pero bakit ayaw mo? Kahit mo lang simulan mo, bakit ayaw mo, di ba? Yan ang tanong. 40th EDSA 1, yung people power. Bakit tinamin kahapon yung... At saka bakit sila sa Club Pilipino? Symbolic. Kasi yan din ang pinanggalingan nung EDSA 1 natin di ba? So kung ganun, sir, na timing is Hindi. suspect. Ang sinasabi ko, we will evaluate yung dalawang sinasabi ko, the source of the information, which in this case are the 18 Marine personnel. The second is the reliability or credibility of the information itself, meaning yung contents ng affidavit, which I have already told you, meron na ako nakita dalawang agad na dapat i-explain. 805 billion, that's at least, I think, 71% of the entire appropriations during the same period. Making it feasible 20 or impossible, sir? Medyo mathematically impossible kasi meron pang nakuha si na Bernardo, meron pang nakuha si na Alcantara. Ano yung pinasugal ni na Alcantara? We're talking of the same period, Yeah. Tapos ba't binigyan nila ng 5 large maleta si SP Soto? For what? Tanungin natin. Sir, yung kay... Ako, I'm just wondering, kasi mind-boggling yung when we speak of large maletas. Hindi naman katawa-tawa yan, Ping Lacson. Pwede man yang maging totoo yan na may natanggap si Soto. Oh, biro. Magbibiro-biro ka dyan, pero hindi natin alam kung totoo yan o hindi, di ba? Sabi nila, 50 million to 70 million. And we computed yung 805 billion. Alam nyo ba kung gaano karaming large maleta? Sawag na yung medium, saka yung paper bag at saka yung expandable envelope. Large maletas pa lang. Alam nyo kung gaano karami? At least 13,400 large maletas. My God. So sir, gustong sirain? No, ito lang siya sabi ko, ini-evaluate ko yung information as well as the source of the information. As I have initially told you, pag may dumating sa akin information, in my previous life, sa law enforcement, sa intelligence, ang una ko agad iniisip, credible ba itong source? Pangalawa, credible ba itong information? So right now, you're in the middle of studying it, sir. Yeah, I'm evaluating. Evaluating, yeah. Kasi probably baka umabot sa Blue Ribbon Committee, di ba? So gusto ko rin meron ka idea. But for Bakit? Well, they presented their case at the Club Filipino instead of bringing it before the committee or the ombudsman or the DOJ. So, kayo mag-isip, anong motive? For the Senate to have its own inquiry about it, We need to evaluate first kung it merits, di ba, an investigation, an inquiry. Yun ang... Para sa akin, tama yung ginawa ng mga ex-Marines. In-expose mo na nila sa publiko. Dahil in-expose ito sa publiko, trabaho ng gobyerno ito na imbestigahan. Yun lang, ganun lang kasimple. Bakit ang dami mong satsat? Di ba? Kailangan mo ba talagang kampihan ng administrasyon? Nagtatanong kami. Thank you, sir. Hi, SB. Tanong na si SB. SB, short lang. May maleta ka daw, sir. May maleta ka, sir. May maleta ka, sir. So yung Wait nasa... na, sir. Saan po yung maleta, sir? Hindi po nakakatawa, Soto. Sagutin mo yan. Chinika niya pa si SB. 2023 to 2020. Sa kuya. Sorry Kung napunta lang sa atin ko yung 70+%. Hindi nila ano nangyari sa napunta kay Bernardo? Bababa kayo pinapakita natin. Siya sabi ko, incredible yung isagutin mo muna 5 maleta. Thank you, sir. Hi, SB. SB. They simply na I will not dignify a tall story allegation.
Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung 5 maleta. Sir, yung kay Senator Bato na lang na Sir, may Do not resolution na. dignify such things. Sir, yung kay Sen Bato na lang, sir. Bakit ka umiiwas? Sagutin mo. Kasi sa mga sinasabi mo, yung mga answers mo dito, i-evaluate ka namin kung nagsasabi ka ba ng totoo. Bakit umiiwas ka? Takot ka bang magkamali? Nagtatanong lang kami. May ethics Okay, complaint. Bato. May ethics complaint po na Fidel versus Senator Bato. Dereliction of duty na raw yun nangyayari dahil hindi na siya pumapasok. Do you think it's about time for the ethics committee to really look into it, sir? We'll have to look into it. Ako mismo, I will look at the complaint and I will talk to the chairman of ethics to discuss. Kasi alam ko, yung nakapending pa rin doon eh. There are about 2 or 3. Perhaps the best answer would be perhaps it's the best time to call for the Committee on Ethics to conduct a hearing on all the complaints that are filed. Ang prayer doon, SP, sana daw magkaroon ng malinaw na sanction kapag ganitong matagal na nag-absent. You think it's also about time to have a clear rule on it? Meron ding sinuggest ang si Senator Lacson na pag-aralan namin na lagyan sa rules namin because wala eh. At the moment, silent ang Senate tungkol dyan eh. Senate rules. So it's about Silent time. dyan. We have a rule on the absence of committee work. Yung membership sa committee. A number of times na hindi ka umattend, pwede kang alisin sa committee. But that's as far as the membership of the committee is concerned. Pero pagdating sa Madalas general pa- rules Yeah. ng Senate, walang ganun eh. So dapat po ba magkaroon na, sir, ng clear na rule ang Senate about it? That's what we have to discuss in the Committee on Ethics. So in the absence, So, a resolution, Applicable pa sir yun? Pwede bang maging applicable agad? Kung ngayon pa lang gagawin? yung rules, Oo. basta't in-approve ng Senate rules sa plenary, applicable at that very moment. Di ba yung at the time ng act ng commission like kami may pag-absent, walang existing rules, exempted dun si yung Senator Bato. Sa kasalukuyan, for example, what? Kung ngayon, Yes, sir. walang existing rules. So, hindi- We can't so do hindi anything. sa ngayon, sir, tuloy. It's sagutin nung senador sa sarili niya at sa mga constituent niya. Hindi sir, ibig ko sabihin, kahit i-change yung sir ngayon, hindi pa pwedeng invoke ni Senator Bato na at the time that I committed this violation. Wala pa siya. Existing rules. Siyempre. Pero, Siyempre, sir- ganun yun. Ibig ba sabihin nun, pagka meron ng rule na yun, papasok ka na. Sir, ang pakiusap, Diba? Yun ang tanong. ang pakiusap po ng civil society group, isuspend yung sweldo ni Sen Bato, isuspend yung operation nung opisina niya. Is that even possible, sir? Dahil hindi siya pumapasok. Yung suspend ng operation ng opisina niya, medyo mabigat yun. Bakit po? Mabigat yun. Because unang maraming empleyado yun. Nagtatrabaho yung mga empleyado, nagsasubmit sila ng mga bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila at ng mga perspective nila about the bills that are being discussed. It could be coming from Senator Bato himself or the advisors or the legal people of Senator De La Rosa. Yung So sweldo, sir. mahirap yun. Mahirap yun. Yung sweldo na sarili niya, it was a suggestion that I made. Huwag na muna siyang tumanggap. To him, to relate to his daughter. So, pwede talaga yun. Kasi, alam niyo naman lahat, di ba? Ako hindi na tinatanggap yung sweldo ko eh. Pero so anong Ang naging plano ko tugon hanggang, sa... hanggang 2031, hindi ko gagamitin yung sweldo ko. Di ba? Binibigay ko sa scholarships. Pero sa ngayon, ano yung naging action dun sa suggestion nyo na wag na muna siyang tumanggap ng sweldo? Wala pa eh. So ibig sabihin tuloy pa rin yung sweldo po niya at Hindi yung pa ako operation. sinasagot. Yes, oo. Pero mas posibleng sanction yon na isuspend yung sweldo niya kaysa yung operation ng buong opisina niya, sir. Mas posible yun. Mas madali yun na walang masyadong masasagasaan doon ng mga empleyado naman. Kaya parang ano magiging trabaho nila, sir, kung wala naman silang principal? Diba? Nagkakapag-participate kasi sila sa mga presentations ng mga resolutions, ng mga bills. Trabaho pa rin yun eh. Kaya maandar pa rin yung opisina eh. Siguro yung minum, kung kailan niyo po huli nakausap kahit sa text man lang si Senator? Wala pa eh. Never eh. Before the break, ng undas break, before sir. the break ng, September, October.
September, before October. So ano ha, hindi siya sumasagot doon sa maleta issue na tumanggap siya. Ang pinag-usapan niya doon, nakipag-usap siya sa media, patungkol kay Bato de la Rosa. Dito naman, sa nabanggit na 11 ex-Marines na lumantad, 52 maleta kada araw. Grabe ito, 52 maleta kada araw, baligod. Ipaniliwanag kung paano niya nakilala ang mga ex-Marines sa aligasyon. Ito yung nakita natin sa balita na nagsasalita, parang spokesperson dito sa 11 na mga ex-Marines. Pakinggan natin siya para malaman natin ang buong istorya nito. Sa AFP, paano nyo daw po nakilala Yan. yung 18? 18 po ba talaga or may dagdag pa? Pag yung 18 po na ito, 16 ang mga former Marines, 2 ang dating Philippine Army or connected sa Philippine Army, no? Kasi yung isa diyan, Philippine Army, yung isa reservist ng Philippine Army. Pero ang importante dito ay lahat sila nagtrabaho kay Saldico. I think they are missing the point. At doon sa 16, meron silang sinasabi na 4 daw ay dishonorably discharged, no? Opo. Pero hindi ko alam, ang alam ko merong isa lang na dishonorably discharged. At injustice pa ang nangyari sa kanya. Yung sinasabi nilang dishonorably discharged, Marge, ay kasama ito noon sa Philippine contingent sa United Nations Peacekeeping Force sa ibang bansa, no? At na-assign siya sa kusina ng mga kasundaluhan doon. At tinawagan siya ng kanyang opisyal sa Armed Forces of the Philippines na sabi, may mga minsan kasing bumibisita dito sa quarters ko, pwede bang magdala ka ng pagkain dito? At nagdala naman dahil inutusan siya ng kanyang opisyal. Pagdating niya sa isang military gate o barricade, ay in-inspection yung kanyang sasakyan at nakita yung mga pagkain. At doon ay tinanggal siya, no? At pinauwi dito sa Pilipinas, nagkaroon siya ng kaso, inimbestigahan, at ang recommendation ng mga nag-imbestiga ay demotion. Yung official na nag-utos sa kanya, wala man lang sinabi. At kalaunan, ang naging desisyon ng pamunuan ng Armed Forces ay tanggalin siya dishonorably. Sino ho ba ang mas dishonorable? Yung opisyal na nag-utos na hindi man lang niya pinanindigan ang utos niya at prinotektahan ang kanyang tao? O ang yung naging biktima ng kanyang utos na magdala ng pagkain sa kanyang quarters? Dito naman po sa dishonorably discharged nga pala yung isa, no? Yung 2 pong Philippine Army, active pa po sila? Hindi na. Retirado na. Retired din. Ano pong pinakamataas na ranggo ng mga dating Marines at saka I think sundalo? mga master sergeant din ang naabot nila. Ilang buwan, ilang taon silang nanatili na nakasama nila si Zaldico? Meron dyan 1 taon, 3 taon, 5 taon, hanggang 9 na taon. Ay, matagal. Yes. Ayan. So, 18 lang po talaga. Wala nang dagdag. Saka na lang po yung iba kasi mahirap yung marami. Sa bagay po. Tapos ito pa po, may isang question dito. Handa raw po ba silang humarap yung 18 sa mga pagdinig? Kasama po yan kung kinakailangan kasi magsasampa nga kami ire-refer namin yung kanilang affidavit sa ombudsman at handa silang humarap sa mga investigador ng ombudsman. May mga dokumento na daw po ba na nagpapatunay ng kanilang akusasyon na related kay Zaldico? Anong dokumento ang hinahanap? Kasi ito,
eyewitnesses ang mga ito. Hindi naman pwedeng idokumento yung pagde-deliver nila ng pera. Mm-mm. Eyewitnesses. Mm-mm. Ano po ang pinakamalaking pera na na-deliver nila? Umabot po ng 52 na maleta sa isang araw o sa isang delivery. Saan po? Meron pong sa Forbes Park. Pero ganito, simplehan Opo. natin. Sige po. 3 hanggang 4 na beses nagde-deliver ang mga ito sa isang linggo na hindi bumababa sa 20 na maleta kada delivery. Nagmula noong September 2022 hanggang halos kalahati ng 2025. Mhm. Kaya ang sabi 2025. nila, mahigit 100 beses silang nag-deliver sa Forbes Park, sa isang bahay. At halos mahigit ding 100 beses na nag-deliver sila sa Aguado, sa tapat ng Malacanang. Kanino pong bahay yung Aguado? Hindi ko rin po alam kung sino ang registered owner ng bahay sa yung Aguado na bahay na yon. Pero Tapos alam naman nila kung saan yan. Opo. Yung Forbes po, kaninong bahay? Marami po iba't iba, no? Mga senador, may mga congressmen din na nasa Forbes Park ang bahay. So iba-iba. Sa kabuuan, gaano po kalaki ang perang na ipamahagi nila mula 2022 hanggang 2025? Sabi ko nga, kung yung sinasabi nila na 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo sila mag-deliver sa Forbes Park at saka sa Aguado sa Malacanang, binilang ko po mga something like 135 na beses ito. At kung hindi bumababa sa 20 na maleta, ay aabot talaga ito ng 800, sabi ko nga, around 805 billion pesos yan. Ang laki. Oo. Sa 2 buwan lang yan, yung isang bahay sa Forbes saka sa Malacanang. Sa Malacanang. Paano yung mga pa-isa-isa, padala-dalawa, palima-limang maleta na pupunta sa ibang mambabatas at saka sa ibang mga tao, katulad sa ibang media operators na sinasabi nila, yung pupunta sa isang troll farm dyan sa isang building sa Makati. Isipin mo yung troll farm na yan, 3 palapag ang ino-occupy nila, no? So marami. Sabi ko nga, baka umabot ng trilyon itong na-deliver din nila. Opo. May pahayag nga pala si dating Senador Trillanes na kasinungalingan daw po yung sinasabi ng mga Marines at kakasuhan daw niya, babalikan daw niya kayo. Hindi, ang sabi niya, hahabulin niya kami. Opo. Hindi naman kami tatakbo. Hindi niya kami kailangang habulin. Hintayin namin yung isasampa niyang kaso, no? Normal naman yan. Normal naman. Itiniming daw po nyo sa pagdinig sa ICC ang paglabas nyo para ma-divert yung attention sa inyo. Ano po ang reaction nyo doon? Naku, yung issue ng timing na yan, ano ba ang tamang timing? Oo, kasi ako naman, kailangan ko ring i-vet yung mga sinasabi nila. So nagkaroon ako ng maraming pagpupulong sa kanila. Minsan, dala-dalawa, isa-isa, lima-lima, at matagal na proseso, no? Kailangan ko ring itanong sa iba yung mga sinasabi nila. At nung satisfied naman ako na consistent naman sila sa mga explanation, ay saka ko lang finalize ang kanilang affidavit. At nung final na, ay nag-arrange na ako ng pagpapanotaryo. So, ganun po. Pagkatapos manotaryuhan, ay ibinahagi na namin sa ating mga kababayan dahil sabi ko nga ay sa ngayon kasi ay mahirap pagkatiwalaan na ang ating mga institusyon, no? Medyo mahina na ang ating mga institusyon pagdating sa paghahanap ng katarungan at katotohanan. Tama naman siya, mahina ng institusyon.
Pero malakas pa rin yan kapag kalaban ang hahabulin nila. Mahina lang yan kasi sila yung natatamaan eh. Pero malakas sila kapag kalaban ng ano. So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, no? Libre kayong mag-comment patungkol dito sa panibagong reaksyon nila Ping Lacson, itong Malacanang. Ano ang masasabi nyo dito? Comment kayo, babasahin natin ang inyong mga reaksyon, opinion sa comment section, okay? Paki-like at saka paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam sa mga update na mga nangyayari. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita, okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.